Babawian ng China ang gilas. Ito ang NBA player na ipantatapat nila kay Kai Sotto. Mainit o mga idol, kaya huwag kayong bibitaw. Nagpapalakas ngayon ng China para dominahin ang FIBA Asia in the near future. Isa sa mga unang hakbang nila ay maghanap ng bagong naturalized dahil pang role player lang talaga ang naging laro ni Lee Kyer o ni Kyle Anderson at di kayang bumuhat kapag nilalamig ang mga locals. Isa sa kinakausap nila ngayon para isalang sa Chinese naturalization process ay ang bagong koronang MVP ng Chinese Basketball Association na si Kenneth Lofton Jr. Pamilyar, di ba? Dahil isa siyang former NBA player mga idol na nakapaglaro sa koponan ng Jazz at Grizzlies. Big man ang laro nito mga idol pero undersized nga lang sa height na 6'6". At yung katawan nito mga idol, stocky o mataba ang frame kaya bully-ball talaga at dinadaan lahat sa katawan. Siya lang naman mga idol ang nagpahiya kay Victor Wembanyama sa FIBA Under-19 World Cup. Binubuli lang nito ang isang generational talent at defender na si Wemby. Hindi man siya sumikat sa NBA dahil sa pagiging undersized, di ibig sabihin bano na siya. Ang ganitong klase ng laro ni Lofton ay mas bagay kasi sa international basketball. Kaya niya dinomina sa Wemby at tinawag na Best USA Under-19 player ng mismong kakampi na si Chet Holmgren. Nagiging point guard din to mismo at mapandin lang ang bigat dahil mga idol, kahit ganito, mabilis at shifty si Lofton. Kaya palaging mismatch. Masyadong mabilis kapag big man ang bumabantay, masyado namang malakas kapag guard o perimeter players ang katapat. Kumpara kay Kyle Anderson, mas scorer itong si Lofton. At bagay sa Chinese team bilang combo forward since marami naman silang magaling na center, including ang kanilang NBA prospect na si Chinese Jokic, Hansen Yang. Tunay na malakas to mga idol at nakakaintriga kung anong mangyayari kapag makaharap nila ang gilas sakaling matuloy nga ang naturalization. Pero naniniwala ako na matalino naman si Kai Sotto para ma-figure out kung paano pa rin magamit na advantage ang tangkad para depensahan ang katawan ni Lofton. At yung depensa ng gilas sa ilalim with AJ Edu and Kai mga idol, mahirap lusutan kahit banggain mo man. Proven and tested na yan kahit mga European teams ang kalaban. Kaya kayo mga idol, tingin nyo, mabubuli ba ng China si Kai Sotto sa ilalim sa mga future matchup nito? Join the conversation, magkomento lamang sa ibaba.